Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo ito manood, please click mo na ang Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection, follow Jesus. Paano nga ba natin sinusunod o pinapollow ang ating Panginoong Jesus? So ngayon guys, alam nyo naman, usong-uso yan, di ba? Sa mga influencer, sa mga social media, lalo na sa mga vlogger. Diba? So mahanga tayo. Maraming mga napapanood ng mga influencer kung saan sinusubaybayan natin sila. May time na yung natutuwa tayo, may mga vlogger naman na nakakapulutan natin ng aral, meron namang puro tawa lang, wala namang katuturan, pero sinusunod pa rin natin sila. O kumbaga, sinusundan pa rin natin sila bilang mga vlogger at mga influencer. So ngayon, pagdating sa ating Panginoong Yesus, ganun din ba kaya? Di ba? Ganun din ba kaya ang tingin mo, di ba, yung passion mo sa pagsunod sa ating Panginoong Yesus? Di ba, kung mga vloggers, pinaniniwalaan mo kahit anong sabihin, naniniwala ka, pinupulot mo ito, gaano kaya, di ba? Gaano ka kaya ka-passionate pagdating sa ating Panginoong Yesus, na which is napaka-importante, di ba? Hindi naman natin sinasabing huwag ka na manood sa mga vlogger, sa mga influencer. Kasama yan para maging balance ang buhay. Pero siyempre, ang priority natin ay ating Panginoong Jesus. Kaya kung maalala nyo guys, sa tuwing mahal na araw, kakatapos lang, di ba, nung March, doon madalas natin nakikita na bagamat ang ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan, di ba? Siya yung leader ng mga apostol, sila sa Pedro, sa Santo Tomas, San Juan at lahat pa ng mga apostol. No, kapag Huwebes Santo, kung di ako nagkakamali, Huwebes o Biyernes Santo, hinuhugasan niya yung paa, di ba? Yung pare, hinuhugasan ng yung mga disipulo na kumbaga reenactment ginawa ng Panginoong Yesus sa mga apostol. Madalas natin yung makita yan, guys, mapanood sa mahal na araw, lalo na sa simbahang Katoliko, kung kayo'y Katoliko. Kaya sabi sa 1, chapter 13, verse 15, ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat din ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. So, ang ibig sabihin nito guys, di ba? Kahit na Diyos siya, makapangyarihan siya, yung humility o yung humble niya, yung pagka-humble niya bilang isang Diyos at bilang tao, ay bumaba siya. Na kumaga inaabot niya tayong lahat. Hindi porket Diyos siya, malayo na siya sa atin. Ibig sabihin malapit siya sa atin. Diba? Kaya nga siya bumaba dito sa lupa upang mamuhay. Upang mamuhay siya ng katulad natin. At maramdaman niya, ano nga bang pakiramdam ng tao, di ba? Kasi nga nilalang lang tayo, galing tayo sa alabok. Di ba? So, siyempre, Diyos siya, hindi iba yung bagamat alam niya siguro dahil Diyos naman siya makapangyarihan, pero iba yung talagang maranasan niya, kaya bumaba siya dito sa lupa para maranasan. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, alam ng Diyos yan bilang isang tao, may kahinahan, may kakulangan, at talagang nauunawaan niya, di ba? Nauunawaan niya guys ang ating Panginoong Yesus kung ano man ang kalagayan natin sa buhay. So, kumbaga guys, yung level ng Diyos binabaan niya para tayo ay makadaupang palad. Kumbaga para tayo pumantay sa Kanya bilang isang tao, di ba? Naranasan niya lahat ng mga uh, paghihirap dito sa mundo, di ba? Magutom, kutsain ng mga tao. Pero ganun pa man guys, hindi siya naging mayabang, di ba? Yan ang pinakatularan natin. Naging humble lang siya. Bagamat Diyos siya, may-ari ng lahat ng nakikita natin, even yung hininga natin, yung buhay natin, naging humble pa rin siya. Kaya yun ang gusto niyang matulad tayo sa kanya. O gawin natin ang ginawa niya, di ba? Sabi niya, ito yung ginawa kong example para gawin nyo ito. Na bagamat sila yung mga disipulo, siyempre, siguro kung baga sa panahon natin ngayon, halimbawa siya yung presidente ng Pilipinas, siya si BBM, di ba? Tayo yung mga cabinet member, parang ganun. Di ba? Bagamat mga cabinet member kayo, official ka ng gobyerno, senador ka man, mayor ka man, bumaba ka.
'Di ba? Magpakumbaba ka lalo na may mga taong nangangailangan at gusto kang makadaupang palad. So, ibig sabihin nito guys, huwag tayo maging mayabang, maging humble tayo dahil ganun ang pinakitang halimbawa na kailangan natin sundin. Kung paano natin sinusunod yung mga vloggers, mga influencer na napapanood natin yun sa social media, laganap yan guys. Instagram, TikTok, di ba? Lagi natin yung pinapollow. Mas dapat nating i-follow at sundin yung ginawa ng ating Panginoon Jesus na magpakumbaba tayo. Ano man ang estado mo sa buhay, makapangyarihan ka man, mayaman ka man, kailangan mong bumaba. Dahil yan ang sabi niya, ito yung gawin yung halimbawa. Gawin nyo, direkta guys ha, hindi na sinabing, try nyo to ha, baka pwede nyo gawin yung ginawa ko. Susundin nyo ako, di ba? Hindi, direkta. Gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyong kapwa-tao. Parang gano'n. Kumbaga, minahal ko kayo, mahalin nyo rin yung kapwa-tao nyo bilang magkakapatid tayo sa Panginoong Yesus. Kaya kung ikaw ay mataas sa yung katungkulan sa gobyerno, mataas ang yung pwesto sa kumpanya, di ba? Mataas ang yung mga pinag-aralan, graduate ka ng Amerika, yung sa Harvard, di ba? May mga masteral ka, lahat yan. Yan ay pawang mga achievement lamang, pero gawin natin na bumaba tayo. Maging yung humble, humility sa ating buhay. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog, ikaw na may matinding karamdaman, at ikaw na may problema sa pamilya, at ikaw na may problema sa pinansa. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalo na sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus, ay tsak yun. Ganyan pagkakalob. Basta magpakumbaba ka lang. Kung may marami at malalaking kasalanan, mabibigat, maging humble ka lang. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa mga nagawa mong kasalanan para ikahabagin niya tayo. Tayo po'y manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding problema. Stage 4 cancer na, Lord. Pinaningan na po sa buhay. Nawawala ng pag-asa. Nangihina na po kanyang katawan. Wala naman pong imposible sa iyo. Ipuhin niyo po yung mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po. Tanggalin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po, Lord, sa pamilyang nasira na at masisira pa lang. Paghilumin niyo po, Lord. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya para bumalik ang kanilang magandang relasyon. Ganon din po sa Lord sa financial po na kailangan namin lahat, Lord. Ultimong pambili ng isang kilo ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Spirit Santo. Thank you very much po.